Good evening po. Babasahan ko po kayo ng libro namin sa Pediatrics kasi meron kaming chapter 40 sa libro namin sa Nelson, yung suicide and attempted suicide po. Medyo maselan po itong topic na ito. Youth suicide is a major public health concern. So, kahit mga adolescent po kasi nagsusuicide din, hindi po ba? Dito nga sa subdivision namin, nung mga nakaraan, meron ako narinig dito adolescent pa lang. Ayun po. Meron tayong tinatawag na suicide ideation and attempts, yung iniisip-isip pa lang nila, at saka yung suicide completion. Tapos meron ako nabasa dito, sabi niya, it is estimated that 46% of people who die by suicide were diagnosed with a psychiatric condition at the time of their death. So, pwedeng depression lang muna, pero meron din silang psychiatric illness. Kaya yung mga depressed, ayun, medyo babantayan mo rin. Baka may problema pala talaga, no? Tapos yun nga yung suicide completion, kapag ka malakas talaga yung loob ng isang bata na gawin yun. Ayun nga. Alam nyo na. Ito pa isa. Ito problema ito no? Sa social media, sa news, ganyan. Suicide contagion. Suicide attempts may also be precipitated by exposure to news of another person's suicide or by reading about or viewing a suicide portrayed in a romantic light in the media. Kaya yung mga anak nyo, huwag nyo nang panonoorin ng mga ganun-ganun ha. Kasi or pagbabasahin pa sila sa social media o kung saan-saan. Media coverage of suicide is linked to fluctuating incidence rates of suicide, particularly among adolescents. So kapag ka napapanood pa nila yung mga nababalitaan pa nila yung mga yun, mas lalo sila nag-iisip. So dapat ilayo natin sa ganyan-ganyan. Glorification of suicide, whether in news or in fictional media, has been associated with an increase in suicides. So, sa media, una naman. When media coverage includes a detailed description of a specific means used, the use of that particular method may increase in the overall population. Kaya kayong mga nandyan sa media ha, ulit-ulit, tapos nakikita ng mga bata. So, doon na lang tayo. Nasa libro po namin yan, sa page 264, doon sa chapter 40. Ha, hindi po ako nanguhula ng sinasabi. Nandyan sa libro. Ayun pa, doon na lang tayo doon sa mga makakatulong. Protective factors against suicide in children and adolescents. Doon sa table 40.2. Merong protective factors, internal protective factors, tsaka external protective factors. Internal protective factors, positive coping skills. Ayan, turuan natin yung mga bata. Kapag ka may problema, makinig ng music. Ayan. Makipag-usap sa mother and father or sa mga kaibigan. Mag-jogging, mag-exercise, yung mga positive coping skills kapag ka nadidepress sila. Tapos meron tayong tinatawag na frustration tolerance. Yung turuan natin yung mga bata na mga konting setbacks, mga konting problema, ay matuto silang tumanggap at mag-cope. Tuturuan natin yung ating mga anak. Tapos religious faith. Importante po kasi yung sa religion, di ba? Pagka si God kasi ang nagbibigay ng buhay at si God lang ay may karapatang kumuha ng iyong buhay, hindi ikaw. Nagets nyo ba? Kasi yung mga nagsuicide, di ba? Kinikitil nila yung sarili nilang buhay. Utos ng Diyos, hindi pwede. Kasi sila lang ang may karapatan. Sila ang nagbigay, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, siya lang ang may karapatan. Kaya kailangan immerse din natin yung ating mga anak sa religion. Yung iba kasi ngayon, di ba? Na meron nun tayong mga atheist o kung ano-anong religion. So yun, fear of consequences of an attempt. Isipin mo. Pag nagpakamatay ka, halimbawa uminom ka ng kung ano-ano, masisira yung digestive system mo, mamamatay ka ng mahihirapan ka pa, di ba? Tapos future-oriented thinking, isipin mo yung future.
na ang dami mo pang pwedeng ma-achieve, ang dami mo pang pwedeng magawa. O pagka ginawa mo yan, edi tigil na yon. Fear of lost opportunities. O diba, kapag ka ginawa mo yan, wala naman ka ng oportunidad sa future kasi pinatigil mo na. External protective factors, responsibilities for others. Isipin mo, may mga nanay at tatay ka pa, tatanda. Sinong mag-aalaga din sa kanila? O yung mga kapatid mo, kapag ka may problema, sinong tutulong sa kanila? Wala ka na. Tinepak mo na yung buhay mo. Tapos yung mga alaga daw, yung alaga, kapag may mga pets sa bahay, nakakatulong din yan pang de-stress. Para nag-iisip sila, meron silang pets. Positive therapeutic or mentoring relationship. Boyfriend, girlfriend, tatay, nanay, teacher, coach, physician, therapist. Kaya kailangan makipag-usap ka sa iba. Social support, living with others. So, wag mong kinikim-kim yan yung sarili mo, yung mga problema. Kayong mga adolescents na may mga problema, ha? Isipin nyo ako dati, na-depress din ako, pero hindi ko inisip yung tepokin ng sarili ko. No? Kailangan, isipin mo, ha? Kailangan mabuhay ka sa iba. I mean, kailangan meron kang support, social support. Kapag ka malungkot ka, nade-depress ka, makipag-usap ka. Huwag mong sosoluhin yan, ha? Ayun, yun lang po, medyo... Ito nasa book namin, shinare ko lang po sa inyo, ha? Good evening, haba na